sa akin ng Panginoon na sa harap niya ay lumalakad ako at susuguin niya kasama mo ang kanyang anghel. Di ba nangyari sa kanya? Buong detalye, ito sinasabi ng Panginoon ko si Abraham, ito po sinasabi niya sa akin. At ito, kinukwento niya. Sabi niya, sabi niya, at kanya pagpapalain ang iyong lakad, at pag-aasawain mo ang aking anak sa aking kamag-anak at sa angkan ng aking ama. Verse 41. Basa lang po tayo. Tuloy-tuloy po tayo. At dito makikita natin, kung magkagayoy, makakawala ka sa aking sumpa sa pagsasi. Pag sumumpa ka, di ba nilagay dito sa ano niya, di ba? Pag sumumpa ka, gagawin mo. Pag hindi mo ginawa, mayroon kang kasalanan sa akin. Yun ang sinasabi dito. Kasi sa panahon nila, pagka manunumpa ka, kailangan tuparin mo. Lahat ng detalye, sinabi niya rito. Kaya siya mapagkakatiwalaan, sinalaysay niya. At sabi niya, pagka ikay dumating sa akin kamag-anakan at kung hindi niya ibigay sa iyo at makawala sa aking sumpa, ikay mababaliwala na yung aking parusa sa iyo. Pag hindi nila binigay. Verse 42. Mabilisan po tayo, matapos na po ako. At dumating ako sa araw na ito. Eto na, sa araw na ito. Sa bukal ang aking sinabi, sa bukal, doon sa lugar, na pinaupo niya yung mga kamelyo. Gumawa siya ng tactic doon, sinabi niya pa rin yun. Pero mo, buong detalye, sinasaysay niya yung mga nangyari. Sinasaysay niya yung sinabi ni Abraham, sinasaysay niya yung sinabi niya kay Rebecca, sinaysay niya rito yung ginawa niya. Diyan, sa buong yan, verse na yan. At sabi niya, kung kayo pag nagpala mo ang aking lakad, na nilalakad ko. Ibig sabihin, pinagpapala siya ng Panginoon. Verse 43. At narito nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig at nangyari, ito na. Di ba, sa bukal siya, ito na nga nangyari. Nung tagpo namin ng kapatid mo, na ang dalagang lumabas na umigib at aking pagsasabihan, makikinom ako sa iyo ng konting tubig sa iyong mga banga. Di ba, ito yung panalangin niya, di ba? Panalangin ito nung alipin, di ba? At kinukwento niya na ngayon, 44. At siya'y nagsabi sa akin, uminom ka at iigib ko pati ang iyong mga kamelyo. Di ba ito yung laman ng panalangin niya? Di ba? Sinasaysay niya rin. At siya naging babae, tinalaga ng Panginoon na anak ng aking Panginoon. Ibig sabihin, hindi coincident, ito'y answered prayer. Sinasabi niya ito. And verse 45, at bago ko sinasalita sa sarili, makinig kayo mabuti, narito nga si Rebecca. Di ba nangyari? Buong detalye, sinasabi niya. Sinaysay niya na walang labis o walang kulang. Kasi po pwede naman siyang magsinungaling doon kay Laban o kaya sa ina Pero hindi siya nagsinungaling dahil tapat siya alipin. At sabi niya, at lumabas na pasa ng kanyang banga, sa kanyang balikat, at lumusong sa bukal at umigib ang aking sinabi sa kanya, makikinom ako sa iyo. Nangyari po yun, 46. Tuloy-tuloy po natin. At dali-dali niya ibinaba ang kanyang banga sa kanyang balikat at nagsabi, uminom ka at painumin ko, pati ang iyong mga kamay niya. Di ba? Sinabi niya rin yun sa panalangin niya. Di ba? At mapainom niya. Hindi naman sinasabi, di ba? Pero ginawa ng babae. At sabi niya, at gayon uminom ako at pinainom niya pati ang mga kamelyo. Verse 47 hanggang 48 po yan. At siya'y akin ninanong at akin sinabi, kaninong anak ka? Biruin mo, pati itong pagkatanong niya, dinitalye niya pa. Sabi niya, at kanya sinabi, anak ako ni Betuel. Kabisado niya. Hello? Ang mind niya open. Ano nga ba sinabi ni boss? Ano ba nga sinabi ng pakilala sa akin? Minsan, pag hindi ka mabuting katiwala, malilimutin ka Hello? Kasi wala sa isip yung pagsunod. Hello? Amen. Pero ito nasa isip niya, ito na, naka-encounter niya si Laban at saka yung babae, si Rebecca, alam niya ang kanyang mga magulang. Sinasabi niya rito, anak ako ni Betuel, na sinasabi ni Rebecca. Di ba? Totoo yun. At anak ni Nahor, na ipinanganak sa kanya ni Melka, at nilagay ko ang mga hikaw sa kanyang ilong, at ang porsera sa kanyang kamay. Buong detalye yung mga nangyari, sinabi niya, 48, and last verse na yan. At ang sabi, at siya'y akin ninanong, at akin niyukod ang aking ulo, pati pagsamba niya, sinabi niya. Ano ba itong taong ito? Ba't mo sinasabi sa akin? Hindi sila ganon. Kasi siya, ang tawag ito, full confidence siya.
na sabihin kung ano talaga nangyari. At ibig yung pagsamba niya sinasabi, alam niyo po ba, pagsamba sinasabi po yan. Para yung mga nakakadikit sa iyo, alam nila na kayo mananambahan sa Diyos. Hello? Hello? At ang sabi niya, at sumamba ako sa Panginoon at pinuri at pumuri sa Panginoon. Sinabi niya po ito, Diyos ng aking Panginoon, inulit niya po ito, si Abraham na pumatnubay sa akin sa daan na matuwid upang kunin ang anak at kapatid ng aking Panginoon para sa kanyang anak. Okay, tingnan po natin dito, pinapakita po rito, pati yung kanyang buong buhay, sinabi na talagang alipin siya at mananambahan siya at sumamba siya doon sa sitwasyon na yon. At dito, pinapakita, sunod na verse po natin, yung wala siyang sinayang na sandali, 49 to 51, hindi pa siya kumakain. Tingnan po dito, ang daming pag-uusap. Hindi siya kumakain, nakaramdam siya ng gutom siguro, pero binaliwala niya yun. Bakit? Mabuti siyang alipin. At ang sabi niya, at ngayon, kung inyong mamagandahing loob, eto yung wala na siyang sinasayang. Nasabi ko na, ang pakay ko, pero nasa inyo pa siya. Eto, sabi niya, at ngayon, kung inyong mamagandahing loob, at marapatin sa aking Panginoon, ay sabihin niyo sa akin, yung pakay ko, sabihin niyo na kung matutupad ba to o hindi. Wala siya sinasayang ng sandali. Hindi siya kumain dito. At sabi niya, at kung hindi, ay sabihin din niyo sa akin. Oo, hindi. Ito nga pakay ko eh. Hindi ka na magpapaligoy-ligoy pa. Kausap kita, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sabihin niyo sa akin. Kayong ina o kayong kapatid, sabihin niyo sa akin. Kasi gusto kong sumunod sa akin, Panginoon, para maibalita ko sa Kanya ang mga nangyari. Sabi niya rito, at kung hindi sabihin ninyo sa akin, upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Ibig sabihin sa kanan, sa kaliwa. Alam niyo ibig sabihin dito? Yung isip niya mag-isip. Hello? Hello? O pwedeng bumali niya yung isip niya sa ganyan. Kasi isang direction lang naman pinapupunta sa kanya eh. Hello? Hello? Ang direction doon, pag hindi sumama sa'yo, bumalik ka sa akin. Sabi ni Abraham, wag mo lang pag-aasawain yung anak ko dito sa atin. Ang sinasabi niya nito, pumihit, yung isip ko, mag-iisip ako kung ano pang dapat na paraan. Mag-iisip ako ng pamamaraan kasi natagpuan ko na eh. Hello? Sa kanyang isip, hindi siya uuwing walang dala. Hello? Pipit ang isip ko, gagawa ako ng desisyon at paraan para hindi ako mapahiya sa lakad ko sa aking amo. Hello? Minsan tayo nutusan ng boss natin, boss, no chance. Ang hirap, boss eh. Hindi ko kayang gawin yan eh. Ba't ka pahinar kung hindi ka kaya? Hindi mo kayang gawin yan. Hello? Hello? Dito, lahat ng chance po pwede niyang isipin, pipihit siya, po pwede niyang gawin yon. Pero desidido siya, sinasabi niya, sige sabihin niyo. Kung hindi man, sabihin niyo, para ako'y makapag-isip. Hello? Kasi tapat ang Diyos ni Abraham. Hello? At di niya ako bibiguin yun ang isip niya. At sabi niya po rito, verse 50, na magkagayo sumagot si Laban at si Betuel at sinabi, sa Panginoon na nagmula ito. Okay, biruin nyo? Tagapagsalita ka pala ng Panginoon? Gawa pala ito ng Panginoon sa sa amo mo? At ito pala pangyayari ito, sinubaybayan ka ng Panginoon? O siya, ito, sabi niya rito. Kami ay hindi makapagsasabi sa inyo ng masama o mabuti. Verse 51, ito po sabi niya, narito si Rebecca. Ewan ko sa iyong paningin, sabi niya dito. Bahala ka kung ano sa tingin mo dito. Hindi kami magsasabi ng mabuti o masama sa iyo dahil sa Panginoon nang galing ito. Diba? Pero narito, ito, sabi ni Laban, si Rebecca ay nasa harap mo. Wow. Dalhin mo at yumaong ka. Wow. Masama, mabuti. Di ba't mabuti? Di ba? Pero para wala kang agam-agam, baka ito yung makasasama pa yung bibigay namin sa iyo, ha? Dahil ito, gawa na ng Panginoon to. Di ba? Sabi niya, at siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon na gaya na sinalita ng Panginoon. See? Pati ito, na-convert. Hello? Ikaw, pag ikaw ay alipin, makinig kayo mabuti,
Kahit tayo, Kristiyano tayo, di po ba? Pag tayo nangangamuhan, po pwedeng mahawa sa atin yung mga nakakausap natin. Yung nakaka-encounter natin, po pwede nilang makilala ang Panginoon sa pamamagitan mo. Bakit? Kawal ka na nagsusot ng buong gayak ng Diyos eh. Totoo kang tao eh. Totoo kang Kristiyano eh. Hello? At ang sabi niya rito, nagaya na sinalita ng Panginoon. Ibig sabihin, ako mismo nakilala ko na ang Panginoon dahil sa sinasabi mo eh. At sinabi ng kapatid ko na si Rebecca eh. At yung ina sinasabi rin eh. Alam na namin, o sige, ayan na. Kunin mo na, dalhin mo na. Now, tingnan po natin. Yung pagiging totoong alipin sa verse 52, dito natin makikita. Alam niyo po ba, pag totoo kang alipin, alam mo sa sarili, pag alipin ka ni Kristo ha, ang sinasabi ko rin dito, alipin ni Kristo, alipin ng Diyos. Yung pinagkatiwala na mabigyan ng kaluguran ng Panginoon, ayon sa ating binasa, doon sa 2 Timothy. Di po ba? Ano sinasabi rito? Tingnan po natin. Basahin natin kapatid, verse 52. Again, and again, and again. Ulit-ulitin niyang sasamba sa Diyos. At nangyari, nung pagkarinig niya, o sige, dalhin mo na. Si Rebecca, hindi pa siya nakakain dito. Na naman. At sabi niya rito, sige, at nangyari, dadalhin ko na. O sige, narinig ko na. Ano reaksyon nung alipin? Ito po, automatic. At nangyari sa pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham ng kanyang mga salita, ay nagpatira pa sa lupa sa harapan ng Panginoon. Again and again. Hindi niya pa na-encounter ito si Laban, at saka yung nanay niya, tsaka yung magulang ni Rebecca, hindi niya pa nakikita ito. Sumasamba na siya sa Panginoon, lumuhod na siya sa Panginoon. Hello? At hindi siya mahiya kahit saang sitwasyon, kahit saang lugar, sasamba ka sa Panginoon. Kung tunay kang alipin, huwag mo itago na manambahan ka sa Panginoon. Kung doon dumating sa iyo ang revelation ng Panginoon o yung illumination ng Panginoon, sumamba ka sa Panginoon. Dakilain mo ang Panginoon. Luwalhatiin mo ang Panginoon. At ang sabi niya rito, nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. Minsan, bakit ginagamit dito palagi yung salitang nagpatira pa sa lupa? Alam niyo po, bakit sinasabi magpatira pa sa lupa? Hello? Ang sinasamba mo ba lupa? Hindi. Ito'y nagsisignificance na ikay lupa, mula ka sa lupa. Hello? Na wala kang ipagmamalaki kundi ang Panginoon. Amen. Ito'y nagpapakita ng pagpapakumbaba, pagpapasalamat sa kanyang ginawa sa iyong landas na inayos. Sa naging successful na lakad mo. Sa naging successful niya, tingnan niyo po dito. Ang success hindi naman sa kanya eh. Kundi ang success naroroon sa pinapakita niya Panginoon na si Abraham. Hello? Napulpil niya yung sinumpaan niya doon sa kanyang amo. Amen. At dito pinapakita ang pagiging totoong Kristiyanong katiwala, nakawal ng Panginoon. Amen. Ang lupang ito dapat dumikit sa lupa. Minsan tayo dumidikit ito sa matataas na building. Ano ibig ko sabihin? Itinataas natin ang sarili. Hindi natin pinapakita ang way ng Panginoon ng ginagawa niya. Naalala niyo sinabi ko nakaraan, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Kaya naging direct yung path nitong alipin na ito. Alam niyo kung bakit? Tapat ang puso niyang totoo siyang manambahan ng Diyos. Sumasamba sa Diyos. At dito pinapakita na tayo mga tunay na Kristiyano, po pwede mangyari sa atin to. Hindi man tayo kilalang tao. Magbobote ka man, mabuti yan. Bakit? Kung tapat ka sa iyong boss. Yung sako mo, hindi mo nilalagyan ng bato pag pinatimbang. Maging tapat tayo. Tuloy natin, again and again, the servant
worship the Lord. Sumunod, punong-puno ng kagandahang loob, dalawa na lang po ito. Ang aliping ito, hindi lamang siya mananambahan din, hindi lamang siya tapat, kundi punong-puno ng kagandahang loob. Sabi niyo po, punong-puno. Tayo'y kawal ni Kristo, dapat punong-puno tayo ng kagandahang loob. Amen. Misan yung generosity natin, tinatago natin eh. Kasi nagbigay sa atin, very generous, si Jesus Christ. Ibinigay niya ang buong buhay niya. Tingnan natin, bakit sinabi po rito, na ang buong kagandahang loob niya, pinakita, hindi lamang sa pag-ugnayan, hindi lamang sa panalita na may katotohanan, kundi sa mga gawa. Sabi niyo po, gawa. Tingnan natin, kapatid, sa 53 to 59. Tatapusin ko po ito para sa isang linggo. Okay pa po ba sa inyo? Para susunod, iba naman po tayo, para maiba po tayo ng ano. At naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilaks. Tingnan niyo po dito, may nilabas pa siya dito, bukod dito sa hikaw, tsaka dito. Dahil yung pinagkatiwala sa kanya, ayaw niya mawala, kaya nagpaiwan siya doon sa labas, di ba? Ng bukal, di ba? Di ba? May kasama siyang kamelyo, tsaka mga alipin, kaya siya napagkakatiwalaan. Dahil meron pa siyang mga daladala na mga pangbiyayang napakasagana. Amen. Yung kagandahang loob niya, hindi lamang doon sa binigay niya, nagsimula na siya doon eh. Ibinigay doon sa kay Rebecca eh. Di po ba? Finest na po 'yon. Pero eto, mas binigay niya pa ang the best. Punong-puno siya ng kagandahang loob at sinasabi niya rito, yung pilak at mga hiyas, sabi niyo po hiyas na ginto. Ibig sabihin, napakarangya po nito. Maaring na po ito, tawag ito? Ingasti na ba 'yon? Salita na 'yon, pastora. Alam ni pastora, ibig sabihin, buo-buo na. Diba? Hindi po ito yung tutunawin pa. Ito'y buo na. At ang sabi niya rito, mga damit ay ibinigay kay Rebecca, makinig kayo mabuti, dapat talagang tanggapin niya ito yung una, at pangalawa, sinundan pa niya kasi bakit? Nangako na isasama siya, at ibinigay ang the best kay Rebecca, at nagbigay rin siya sa mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. Ang kausap dito yung ina at saka yung kapatid ni Rebecca. Kaya eto, nagmagandang loob siya ng lubos. Hindi po pwede doon sa ikakasal lang eh. Hello? Sa kanyang alipin, sa kanyang amo na si Isaac eh. Kundi lahat sila, bibigyan ko. Kitingnan po kasaganaan yun. Hello? Hello? Napakasagana ng biyaya yung binigay niya. Kasi yung mind niya, isip niya, may pamilya yon. Hello? Hello? Kaya alam niya yung dadalhin niya. Kasi pagkakatiwalaan nga siya, alam niya, isip niya, gumagana. Hindi yung minsan may inutusan ka, yung isip malayo. Pupunta ka pala ng maglalagari ka pala ng plywood, wala kang lagari. Manghihiram ka pa. Hindi ba? Hello? Logic, di ba? Napakadali na maintindihin di ba? At dito, dahil parang siya yung namamanhikan na nagsasabi, alam niya kung anong dadalhin niya. Dapat generous ako. Napakasagana ako magbigay. Bakit? Para sa boss ko yan eh. Hello? Hello? Tingnan po natin. Tuloy po natin. Verse 59, hanggang 59 po yan, 54. Okay lang po ba? Tuloy po natin. Okay. Tapusin ko na. Mag-warning po kayo pagka okay lang. Okay. Tuloy po natin. Eto nga, hindi kumakain pa hanggang ngayon eh. Pinag-uusapan natin kanina eh. Baka ngayon, isip nyo kumakain na. Eto nga, hindi pa kumakain to, nakipag-usap. Hinayaan niya muna yung pagkain. Para sinasabi lang nito, parang hindi nirespeto yung pagkain Diba? Hindi. Ang pakay dito, yung tunay na worship sa iyong gawa. Your work is a worship. Diba? At kaya sinasabi ito para makita natin sa ating sarili. Sabi niya, at nangagsikain at nagsinom sila. Wow. Tapos na eh. Ibinigay ko na yung pakay ko, pati yung pagka-generosity ko, yung binigay ko ito na eh. Ibinigay ko. Saka pa lamang siya kumain. Hello? Hindi siya nagmamadaling kumain. At sabi niya rito, at ang taong mga kasama niya, pati yung mga kasama niya, at doon nagparaan ng magdamag, sa magdamag na yun, at sila'y nagsibangon ng umaga, kanyang sinabi,
Suguin niyo ako sa aking Panginoon. Nagpaalam siya. Kita niyo po yung respeto nito sa magulang, ha. Ako pupunta doon sa aking Panginoon na si Abraham. Ayoko sayangin ito. Pag bagong nakapagpahinga na ako at gusto ko na pumunta sa kanya para mag-report. At kasama ko po itong si Rebecca. At sabi niya po rito, verse 55, at sinabi ng kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina, matira ang dalaga sa aming ng ilang araw. 10 araw man lamang, pagkatapos ay paparoon siya. Parang pinipigilan, Nako, parang may kontra. Delikado, Tignan po natin ang nangyari. 56. At sinabi niya sa kanila, huwag niyo akong pigilan. Ba't niyo ako pipigilan? Binigay niyo na nga sa akin, para sa papangasawan ng aking Hello? Direkta po ito kasi siya naglilingkod doon sa kanyang boss. Hindi. Tapat ay tapat. Sinabi niyo, wala na 10 araw. Wala 10 araw. Ngayon na, dadaling ko na. Malakas ang loob niya. Bakit susundin niya yung amo niya? Minsan, pag may na-encounter tayo, boss, di ko na isama kasi pinipigilan Wala kang nagawang paraan. Alam niyo yung sa mga sundalo, pagka naglagay ng ng utos yan, obey at all cost. Kahit ano mangyari, gawin mo yan. Kasi kawal ka Obey the command. Amen. At ito, sinasabi hindi. Sabi niya, wag niyo akong pigilan. Yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad. Ito mo, pinapakita niya rito ang Panginoon hindi niya sarili. Huwag niyo akong pigilan kasi narito ang Panginoon Pinagpapala ng Panginoon ang aking lakad. Ibig sabihin, huwag kayong pipigil, huwag kayong hahadlang. Desidido itong lalaking ito, nakaalipin. At sabi niya, pagpapalain na ninyo ako upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. Daling ko na. Ibig sabihin ito, pinapakita rito yung kanyang Panginoon na siya binebless dahil sa Panginoon. Ngayon, kung pipigilan niyo ako 10 araw, napakatagal noon. Ngayon na, hindi siya nagsasayang. Kasi bakit? Sabik na siyang magampanan yung tungkulin niya na maibsan ng kanyang damdamin. Naghihintay kasi sa kanya yung boss niya. Hello? Minsan yung mga papers sa work natin, halimbawa, marami tayong yung boss natin pagdating marami na pala na nakatenggang hindi napipirmahan. Kasi bakit? Tayo, nineneglect natin, binabaliwala natin trabaho natin. Hello? Pero ito hindi. Kasi yung boss ko naghihintay doon sa akin Ngayon din. Dahil pinagpala ng Panginoon. Si Lord kasi. Ang Panginoon kasi. Inilalagay ba sa sarili natin yung si Lord kasi. O ako kasi. Hello? Kaya maraming doktrina, apology. Diba? Puro ako, puro kayabangan Ito hanggang sa kaulian, sabi ng Panginoon Pinagpapala niya yung lakad ko ngayon Isang araw, hindi na to blessing pag pinagpatagal ko pa. Hello? Kasi iba ang bukas, iba sa ngayon. Iba yung 10 araw, iba ngayon na to Dire-diretso na to Yun ang ibig niya sabihin. Verse 57, kapatid. At ang sabi niya, at kanya sinabi, tatawagin namin ang dalaga at uusisayin namin ang kanyang bibig. Detalye po yan kasi sa panahon nila, kailangan alamin kung may nangyari sa kanyang hindi maganda sa dalaga. Ganon sila para mai-present ito na maayos. Yung virginity po ba? Yun ang sinasabi po rito. At naglalagay po kasi sila ng mga hikaw-hikaw niyan Baka may nakalagay sa loob yan. Naku, usong-uso yan, pati dila may hikaw. Sa mga babae. Pati ilong dito meron. Di po ba? Ibig sabihin, dapat walang dumaan sa kanya kahit anong matulis na bagay. Hello? Kasi pag naglalagay ibig sabihin, meron na siyang kasintahan. Hello? Usisahin natin. Kaya merong ano dito, pinapakita dito sa atin din. At verse 58,
Ayaw din mapayahan ng pamilya rito sa katiwalang ni Abraham eh. At kanila nga tinawag si Rebecca at kanya sinabi sa kanya, sasama ka ba sa kanya, sa lalaki ito? Kita mo, pagpapahintulot, nasa magulang makinig kayo mabuti, nasa magulang magpapahintulot sa pagpapakasal sa kanya. Po ba? Ngayon, ikaw, binibigyan din ng magulang, pinakita rito, binibigyan ng magulang na makapamili ang kanyang mga anak. Ito, sabi niya, sama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. Wow! Bakit kaya? Dahil ba sa mga hiyas? Hindi po. Dahil po sa Panginoon na kinukwento niya. Hindi ako mapapariwara doon kasi ito, lahing Kristiyano to, lahing may Diyos to. Hello? Hello? Kaya ang babae, kampanting-kampanting sumama, alam niya, yung alipin pa lamang, may kilala ng Diyos how much more pa yung amo niya. Kaya pinasagana na kinukwento, dahil pinagpala ng Diyos, dahil sa katapatan ng pagsamba nila at may kilala ng Diyos. Kaya sasama ang babae. Ngayon, ang babae ngayon, sumasama kahit wala pang Diyos na kilala yun, pamilya Kakalungkot, di po ba? Kaya sa sumama, dahil sa kwento ng alipin na ito, puro Panginoon, pagsamba, pagpupuri, pagdakila sa katapatan, kahabagan ng Panginoon. Dahil sa kanyang amo na nagmula ang pananampalataya, remember, si Abraham is a father of faith. Hello? Kaya kinukwento niya ito, kaya itong si Rebecca, nagtiwala, nasasama. Dahil sa sinasabi niya ba? Hindi, dahil doon sa Panginoon. Hello? Pag nawala ang Panginoon sa kwento, wala na. Walang saysay. Hello. Last, kauli-hulihan. Salamat, luto na ang ulam. Punong-puno siya ng kagandaang loob. At dito sa kaululian, tatalunan na po natin yung verse 60 to 64. Tatalon po tayo 65 to 66 para matapos na po. At tayo makakain na. Lubos na paggalang at respeto sa amo. Pinakita na rito. Ang amo niya rito, sino? Si Abraham. Ba? Sino nag-utos? Si Abraham sa kanya bilang alipin. Kasi yung details sa 60 to 64, details sa pag-uusap po yun ng yung pag-alis po nila. Pero dito, nung papunta na sila, kukwento natin dito, tingnan po natin, 65 kapatid. 2 verse lang po ito. Ito yung lubos na paggalang at respeto ng alipin sa amo niya. At sinabi ni Rebecca sa alilang katiwala, sino yaong taong lumalakad sa parang na sumasalubong sa atin? Curious siya, yung si Rebecca. Maganda yung lugar parang di ba? Bihira yung gantong sabi niya, talagang gusto kong makilala to. At ang sabi niya, at sinabi ng alilang katiwala, take note, makinig kayo mabuti, yaon ang aking Panginoon. Pwede mong igalang ang boss na pinuno, pero yung mga anak, di mo igalang. Hello? Hindi, susunod lang ako kay boss doon sa pinakatatay. Sa mga anak, di ako susunod. May mga nangyayari niyan. Hindi, kasi ang nag-hire sa akin si yung tatay Pero dito, lahat ng buong pamilya ni Abraham, pinaglilingkuran niya at ginagawa niyang Panginoon. Respeto at paggalang. At ang sabi niya rito, tuloy po natin, kapatid, 65, balikan po natin. Sabi niya na, katiwala yaon ang aking Panginoon. At kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. Kaano po nila, kaugalin po nila yon. Verse 66, dito po tayo matapos. At isinaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. Walang alam dito si Isaac na siya pala'y pinagkasundo ng kanyang magulang doon sa kanyang pamilya. Makinig kayo mabuti. Mahalaga po ito. Buong detalye na namang sinalaysay ng katiwala. Kasi bakit? Kay boss lang ako magkitiwala sa nag-hire sa akin kay Abraham Sa iyo, sasabihin ko sa iyo, hindi na. Sabi niya rito, isinaysay sa alilang katiwala kay Isaac ang konti. ng kanyang ginawa. Lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang ginawa, at lahat ng pangyayari, at lahat
Gaano ito katapat, napakataas ng respeto ko dito. Tinitingnan ko Ang taas ng respeto ko dito sa taong ito, sa alipin ni Abraham ito. Pwede mangyari ito sa iyo at sa akin. Bakit po? Ibalik po ulit natin. Igayak natin ang buong kagayakan na kasuotan ng Panginoon, ng Diyos, para makatagal tayo sa laban, sa mga lalang ng dyablo. And I do believe, ito po nangyari, and I do believe, etong lalaking ito, pinagpala ng lubos lalo ng Panginoon, ang aliping ito. Bakit? Lalo siyang pinagkatiwalaan. May mga nagsasabi, ito'y namatay sa piling ni Abraham, doon sa lugar niya, na binigyan ng salut ng mga alipin na mga sumusunod sa kanya. Hello. Meron din po siya nasasakupan Minsan tayo, panay ang salut natin doon sa mga namatayan na wala namang ginawa. Alam niyo, ang Panginoon, di ba't saludo tayo sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagbibigay ng buhay niya sa atin. Ito'y tumutungkol kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, wala siyang sinayang na sandali para hindi niya maganap ang tungkulin niya para tubusin ka at ako. Hindi siya nagpagala-gala, nagnarmierda si Jesus Christ. Kasi siya ang pinaka-the best example. Pero doon, tinitingnan ko po ito Itong alipin ito, napakataas ng respeto ko. Parang ang sarap gayahin. Kasi parang meron siyang ni Jesus Christ meron siyang foreshadow din, baka ba't hindi ito kilala. At itong taong ito na alipin na ito, at kumpara natin kay Jesus Christ, si Jesus Christ, hindi man lamang siya nagreklamo. Etong alipin na ito, hindi nagreklamo to kasi gusto niyang, yung pakay niya, sadya niya, gawin niyang madali. Ang Panginoon gusto niyang gawing madali ang kaligtasan natin. Gawin niyang madali ang pagbabalik niya. Babalik na ang Panginoon. Tapos tayo, ayaw pa nating isokbit yung ating mga kasuotan na binigay ng Panginoon. Regalo niya na yan Gamitin natin si Jesus Christ. Hindi sa labi, hindi sa salita, hindi sa pakikinig, kundi sa gawa. Kung tayo makinig kayo mabuti, o ikaw nakikinig ka dito sa live streaming na ito, o sa itong video ito, tandaan mo, lahat tayong mga tao, alipin. May amo man tayo, wala, o tayo man ang boss, alipin din tayo ni Jesus Christ. Lahat ng tuhod, luluhod sa Panginoon. Sasamba sa Panginoon. Kasi siya po yung tunay na nagpakababa. Bagamat nasaan yung Diyos, pinag-aral natin Philippians chapter 2. Ang katayuan niya, nasa pagka-Diyos siya, hinubad niya po ito. Tinatak niya sa isip niya, siya'y tao. Tayo, hindi pa tayo glorified body. Tinitingnan natin sarili natin mataas. Dapat patuloy natin ibaba ang ating sarili. May na-accomplish man tayo, may na-accomplish ka man, to God be the glory. Kung may nagawa ka mabuti, to God be the glory. Si Jesus Christ yung nabuhay dito, salamat sa Ama. Kasi ang Ama, siya ang nagsugo sa akin. Ngayon tayo, kasi si Lord. Ang Panginoon kasi mabuti. Ang Panginoon kasi nagtatapat sa atin. Realization ng ating buhay. Binabanggit ba palagi natin ang pangalan ng Panginoon? Ang tunay na Kristiyano, kasi si Lord. May nangyayari man, kasi alam ni Lord, kasi si Lord yan. May pangit man, si Lord kasi. Akala natin pangit. Minsan tumitingin tayo sa pangit. Etong alipin ito, hirap na hirap to. Pero hindi siya napakita ng paghihirap. Akala natin masarap maglakbay? Hindi. Daanan ng kung ano-ano. Paano matulog? Marangyanan niya yung buhay niya doon kay Abraham. Hello, may nasasakupan siya.
Lahat ng pinagkatiwalang ari-ari nasa kanya. Tapos pagpupuntahin siya sa malayong lupain, yung comfort zone mo, iwanan mo yung comfort zone. Dapat ma-comfort ka pagkasakasama mo ang Panginoon. Hello? Itong lalaking to, kaya siya ganadong-ganadong sumunod. Alam niyo kung bakit? Kasama niya si Lord. Kahit may hirap, kahit magdesisyon, mahirap, kasama niya ang Panginoon. Ang iglesia ng Diyos na buhay, makinig kayo mabuti, kahit anong daanan ninyo, kasama niyo si Lord. Amen? Akala natin wala na si Lord? Hindi. Pag ikay iglesia ng Diyos na buhay, kasama mo si Lord. I will never leave you or forsake you. Pangako ng Panginoon yan sa iyo at sa akin bilang isang iglesia ng Diyos na buhay. Sa Diyos po ang papuri. Aral po tayo sa susunod. Ang iglesia ng Diyos na buhay. Mag-example siguro tayo o baka mag-ibat po tayo. Turuan tayo ng Panginoon. Sa Diyos ang karangalan. Amen. Praise God. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon. May natutunan po ba tayo ngayong umaga? Parang di naman. May natutunan po ba tayo ngayong umaga? Yes. Yung mas convincing pa, may natutunan po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Glory to God po. Alam nyo, sa totoo lang, tama po lahat yung sinasabi ni Pastor dito, na tayo po ay mga tagasunod. Sabi nga kung para maging effective kang leader, maging effective kang tagasunod. Amen? So, sa ating pong pagbibigay ngayong umaga, parang dun sa Corinthians, sa 2 Corinthians, sa Macedonian, yung church doon na tumulong kay Paul, na nung kinupkup nila si Paul, di ba, na sabing ganun, sa kalagitnaan, walang-wala sila, diba? Mahirap ang kalagayan nila pero binless nila ang lingkod ng Panginoon. At sabi ni Paul doon, ang pinaka-the best na ginawa nila is inoffer muna nila yung buhay nila sa Panginoon. Yun yung mas gusto sana ni Paul na mangyari. So yung church na yun, bagamat mahirap, bagamat hindi maganda yung kalagayan, nag-bless sila sa Lord. Pero binigay nila muna ang buhay nila sa Panginoon. Amen? And ano pong sabi? Sabi po dito sa, kung gusto niyo po, basahin niyo po sa bahay, sa 2 Corinthians po, chapter 8. Sabi pong dito sa 4, they even asked and begged us to let them have the joy of giving their money for God's people. And they did more than we had hoped. They gave themselves first to the Lord and then to us, just as God wanted them to do. Ang gusto pong pagawa sa atin talaga ng Panginoon, yung ibigay muna natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen, bago tayo magbigay sa Panginoon. Pero alam ko, marami sa atin, last week pa lang, Monday pa lang, nakaset na yan. May offering ako, ito yung tithes ko, ito yung sa ganyan ko. Amen po? Pero ngayong umaga, bago po tayo lumapit, ibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Diba? I-offer natin, Lord, gawin mo kong good servant, gawin mo kong naglilingkod sa'yo para sa kaluwalhatian mo. Ibalik lahat sa'yo, Panginoon. Amen. And sabi po dito, sa baba po tayo, sabi po ni Paul is, you have stronger faith, you speak better and know more, you are eager to give and you love us better. Now you must give more generously than anyone else. Amen? Kailangan mas nagbibigay tayo. Alam natin kung sino pinaglilingkuran natin. Tama po ba? Alam natin kung sino nagbe-bless sa atin, kaya ibabalik lang natin sa ating Panginoon. Amen? Katulad ng ating Panginoon, ginawa niyang mahirap ang Diyos para lang maging mayaman ka. Amen? Naging mahirap ang ating Lord para maging mayaman tayo. Para maging, kumbaga, yung habag ng Lord, binigay niya sa atin. Para mas maging mayaman tayo. Ano pong ibig sabihin nun? Naging mahirap ang Diyos para sa atin? Bakit karapat dapat ba tayo?
Hindi po, di ba? Pero dahil sa Kanya, naging karapat-dapat tayo dahil sa biyaya ng Panginoon para ibalik natin yung papuri, yung glory sa ating Panginoon. Ngayon po, bago tayo lumapit po sa harapan, pwede po bang itaas natin yung ating mga envelope? Tayo pong lahat ay tumayo. Taas po natin yung ating mga envelope, ating pong mga ikaputhandog. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa amin pong mga narinig. Salamat po sa biyaya mo, sa kahabagan mo sa amin. Salamat po, Panginoon, binibigyan niyo mo kami ng kalakasan upang kami po ay makapagtrabaho, upang kami po ay makasunod sa iyo pong pinapagawa sa amin. Lord God, hayaan mo pong linisin mo, isanctify mo po ang bawat salaping ito, Panginoon. At hayaan mo pong maging mababa kami sa pagbibigay na ito. Ikaw po ang maitaas, amang Diyos. Hayaan mo po na maging ang mga salaping ito ay maging kaganapan ng iyong pong kalooban, ng iyong pong salita upang maging malawak po ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kalakasan, sa health, Lord, na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo po na maging mabuti kaming servant, Lord God, katulad ng aming pong Panginoong Jesus. Upang kami po, Panginoon, ay tunay na makapaglingkod para sa kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesus. Ibinibigay namin ito sa iyo, Lord God, na may magpapakumbaba, Panginoon. Salamat po sa maraming beses mo kaming pinagpapala. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang mataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kunin mo handang gabi ang alay ko sa'yo, Panginoon, naririto ang hangin ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin ang mula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Ang tinig ko, mga kamay, kalakasan at katawan, pag-ibig ko, buong ako, lahat sa'yo'y ibibigay. Ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Aking Ama, iniibig kita, sambit ng labi ko'y nagsasabi, minamahal kita. Ang puso mo, ang isip ko, aking lakas at kaluluwa, sa'yo, Panginoon, sumasamba. Lahat ay tumayo. Kunin mo handang gabi ang alay ko sa'yo, Panginoon, naririto ang hangin ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin ang mula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo, ng ngalan. Amen. Muli po palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Isa malakasan natin yung palakpak natin sa Panginoon. Na may kasamang sigaw na hallelujah. Gutom na yata tayo eh. Purihin natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng malakas. At lagyan natin ng music. Alright, so welcome to each and everyone.
welcome po. I-welcome na natin ang bawat isa. Alam ko patapos na tayo. Pero, patapos for today's program. But again, welcome to MCCJC. Tingin nga tayo sa mga katabi natin. Sige po, tingnan natin. Wag ako tingnan nyo. Ayan. At sabihin mo sa kanya, natutuwa ako. Nakita kita ngayon. Oo. Kasi 'di ba? Parang alam niyo yun, minsan parang habit na natin, no? Ayun lang. Kamustahan lang, walang daldalan. Ako muna. Alright. So, yun po. So, masaya po tayo. Sabi nga, we are glad that you are here. No? Natutuwa ba tayo na nakikita natin yung mga kapatid natin? Yeah. At of course, kabaliktaran, kapag hindi natin nakikita, nalulungkot din tayo, no? That's why, yung mga hindi natin nakasama ngayon, please, paki-follow up naman natin. Okay ba yon? Bigyan ko po kayo ng assignment. Uy, parang school assignment. Paki-follow up po yung ating mga kapatid na hindi po natin nakikita ngayon. Alright? Sige, tingin muna kayo sa akin. Attention muna sa akin. Mamaya po, after na service, marami tayong oras para, sabi nga, mag-usap-usap at magkamustahan pang lalo. Alright? So, yun po. Wala man tayong mga newcomers for today at mga new old faces, pero may tinuturo ka? Si June. Lagi naman natin kasama si June, no? Okay, so yun. Again, we would like to greet ang ating mga birthday celebrators, so yung mga nakaraan, ano? Pero yung mga upcoming, sa 21, si Teacher Vanessa, palakpakan natin. Advance happy birthday. Nag-celebrate na ba sa Children's Ministry? Hindi pa. De joke lang. Okay. At sa 23, bubo pa. si Mayora sa 23. Ayan. So, sa rehearsal ba, Weng, mabubusog pa tayo? Okay, at sa 24, yung anak ni Pastor, si Ezekiel. Ayan. Sa 27, si Kuya Imbet, yung lagi natin nakikita sa baba. No? Alam nyo, kahit gano'n, welcome din tayo ni Kuya Imbet, di ba? In his own little way, no, welcome tayong lahat. So, Kuya Imbet, no, advance birthday. At sa 29, yes. After 4 years, di ba, magse-celebrate si Baby. Palakpakan natin. Okay. Okay, no? Paano ba mag-birthday ang mga yung mga 4 years? Ay, bongga yan, no? So, sarado ba ang ayuson? Okay, so tuloy natin yung mga announcements natin. Board of Trustees, meron tayong ulit meeting, no? Taas ng kamay ng members ng Board of Trustees. Ilan, ayan. May meeting po tayo after na service, ano? And, okay, sa February 25, mga kapatid, ano po meron sa February 25? Ano po meron? Okay, sa February 25 po, meron tayong church planning. Okay? And lahat po ng babanggitin ko, required po tayong pumunta. Alright? So, please, medyo ilibre muna natin yung ating schedule, yung ating kalendaryo. Unahin po muna natin yung ating church dahil mahalaga po na mag-planning po tayo. Okay? This is for the whole year hanggang yung ipaplan po natin is hanggang February 2025. Okay? Alright. So, babanggitin ko po isa-isa yung mga participants. Now, yung mga hindi po mababanggit. Alright? Pero, gusto yung sumama sa planning at meron kayong siguro may mga idea, suggestions kayo na gusto nyong i-contribute sa ating meeting, welcome din po kayo na mag-join
sa ating planning sa next week. Alright. So, unahin ko po muna sa pastoral group po. Of course, ang ating mga pastor. Pastor Rene, Pastor Julie, Pastor Andrew, ang ating teacher Cecil sa Children's Ministry, ang Kuya Fred sa kalalakihan, guardians, si Teacher MJ bilang representative ni Brother F sa youth, si Ate Sora sa mga kababaihan. Okay? Of course, Board of Trustees. So, ako po, si Vice, Kuya Jimboy. Sino pa ba? Wala pa po yun. I-fill pa lang namin today. Okay. Ang ating treasurer, si Ate Mimi. Auditor, Tina. And ang mga members ng Board of Trustees, si Baby at si Mayora. Okay, worship team. Kasama kayo, Nat. Asan si Nat? Nat. Alright. Enoch. Kasama sa meeting ha. Saka si Eliza. Alright. Sino pa? Okay, sa ating pong mga Bible studies, Sister Nilda. Sino pa? Nanay Belinda. Nanay, nagtatago si nanay. Okay, sino pa? Si Tatay Paking. Kasama po sa meeting. Okay, sa ating helps, Sister Helen, kasama ka po sa meeting. Si Kim. Kim, kasama ka din. At si Atine, Sister Annabel, kasama po sa meeting, Pastor. Alright? Sa Children's Ministry, si Teacher Vanessa kasama, si Teacher Charmaine, okay, at si Ate EJ, si EJ, Pastor, si Esther Joy. Okay. Sa ating tech team, of course, EJ, yes, at si Brother Bench. Nga pala mga kapatid, ipag-pray natin yung kapatid natin si Bench. Ngayon po ay nagpasabi siya na sa Bulacan siya ngayon, police station, dahil nanakawan daw yung bahay nila sa Bulacan. So please, pag-pray natin, no? Hindi naman maiksi ang kamay ng Panginoon para hindi sila abutin. So whatever was lost, balik ng Panginoon at makamit nila yung justice, no? Kung sino man yung gumawa, ibig sabihin, may harap natin sa hustisya. So please, pag-pray natin si Bench. Alright? Sa support team natin, si Brother Kevin, paki-remind po si Brother Kevin, and si Brother Noy, sama ka sa meeting. Ang ating mga coordinators, si Nanay Norma, kasama sa meeting, si Nanay Norma. Napalakpak si Tatay. Of course, and si Sister Emelda. Alright. Ba't parang hindi nabanggit si Ate Tessa dito? Tatampo na sa Ate Tessa, oh. Hindi. Kasama ka, Ate Tessa, sagot mo yung ano eh. Joke lang. Joke lang. Hindi, si Ate Tessa, alam ko, very supportive din yan. So, Ate Tessa, you're also welcome to join. Yung mga, ulitin ko lang po, makinig ha, makinig. Yung hindi po nabanggit na pangalan, pero you want to join, gusto nyo pong sumali sa meeting next week para, of course, makapag-suggest ng mga ideas, welcome po kayong mag-join. Now, ano pong gagawin natin? So, after the service po yon, magla-lunch po muna tayo. Alright? Kung gusto nyo po, pwede kayong magdala ng mga pagkain. Simple lang, hindi po namin kayo uno-obliga na magdala ng mga pampiesta na pagkain. Simple lang, kahit dilata, magkaroon tayo ng potluck. Pero meron din pong sasagutin na food ang church. Alright? Okay ba yon? Okay na ba sa inyo yung lechon, ganon? De, joke lang Joke lang yon. Okay. Saka pata, no? Pastor, pata. Ano yung pata? Patalbos-talbos. Yan. Saka yung ham. Ano yung ham? Okay, gusto yung ham?
Ano yung ham? Hampas yung talong sa bagoong. Di ba? Hindi, para ibig sabihin, wala na pong uuwi sa Sunday. Dire-diretso po tayo. Kasi pag umuwi na at pag nasandal na, alam na. Alright? Mawala. Hindi na makaka-attend ng meeting. Alright? So, dire-diretso po tayo. Right after the service, magla-lunch tayo dito sa taas, lahat. And then, diretso tayo ng meeting. Okay po ba yon? Taas ang kamay ng mga binanggit kong pangalan. Lahat ng mga binanggit kong pangalan. Okay, baba. Yung mga hindi ko binanggit, taas ang kamay. Pero gusto niyo mag-join, welcome po kayo sa Sunday. Alright? Wala pong uuwi, ha? Walang uuwi. Okay? Okay ba yon? Hanggang alas 12 tayo ng gabi. Hindi, joke lang. Pero medyo mahaba-habang usapan po yon. So, expect niyo na po. Siguro baka abutin tayo ng 5, no? Kaya, medyo, listen. Ako muna. Mamaya na magkwentuhan. Medyo magpaalam na kayo sa mga asawa. Medyo magpaalam na kayo sa mga anak ninyo. Baliktad na, no? Parents na nagpapaalam sa anak. So, medyo magpaalam na tayo na medyo aabutin tayo ng hapon. Pero hindi naman tayo gagabihin. Hopefully, hindi naman tayo gagabihin, no? Kasi mahirap pag medyo gabi na. Okay? Okay ba yon? Sino masama loob? Wala naman siguro. Hindi, okay. Kasi kailangan natin mag-plan, mga kapatid. Di ba? So, yun po. Para at least meron tayong goal. May goal ang MCCJC. Meron tayong aabutin for the year 2025. Alam niyo, it's high time na yung ating tema, sabi nga, tina-target natin, sinasapul natin yung tema natin. And magkaroon man tayo ng evaluation sa February 2025, ibig sabihin, sabi nga, well done, good and faithful servant. Tinamaan niyo yung tema ninyo. Nagampanan ninyo. Nagampanan natin lahat. At nagtulong-tulong tayong lahat. Hindi pwede, wag naman yung, bahala na sila doon. Wag naman tayong ganon. Kasi we are one church Iisa tayo. Sabi nga we are one body. Sabi sa Corinthians. Amen? Isang katawan tayo. Hindi mo pwedeng, ang isang daliri ba, pwede ba niya sabihin na, hindi, hiwalay ako sa katawan. Hindi naman, di ba? So, bahagi tayo ng katawan ni Kristo, kaya magtulong-tulong tayo, simulan natin sa planning, at hindi matatapos sa planning. Lahat tayo ay magtutulong-tulong at kikilos. Amen? Okay ba? Konti na lang yung nag-amen. Okay? Alright, so tuloy ko po yung announcement ko. So may grouping tayo after the service, no? Magmaiksi lang. Siguro kamustahan, konting reflection sa ating narinig. Maiksi lang naman, mga kapatid, kung gusto ninyo. Kamustahan na rin. Alam ko, sabik na sabik tayo makakwentuhan yung mga kapatid natin. And I would like to remind ang guardians, sa Saturday po, meron tayong guardians. Taas ang kamay ng guardians. Ayan. May fellowship tayo, Kuya Fred, right? May fellowship tayo. Ang guardians po ay may regular fellowship every second and last Saturday of the month. Bakit last Saturday? Kasi minsan may mga... Oh, of course. June, join ka sa amin Sabado ng gabi. Ano lang, kakapi-kapi lang tayo. Ganun, konting kwentuhan. Hindi naman, kumbaga, informal meeting lang naman yung Sabado. Informal lang tayo. Okay? So, yun po. So, remind ko, Saturday, guardians. Yun po. And meron yata gusto sabihin ng mga kababaihan. Meron po. Yes po, Ate Sora. Ate Sora. So anong schedule niyan? Every Wednesday ba? Weekly yan? O hindi? Once a month? O once a month lang?
Hmm. Okay. Mas maganda kung available lahat, di ba? Available lagi. Okay, so yun po, ang mga kababaihan naman daw. Listen ha, mga kapatid. Alam nyo, dapat, kumbaga, mas lalo natin pinaiigting yung ating, yung mga ganyan mga fellowship natin, so, kung ang kalalakihan ay second and last Saturday of the month, ang mga kababaihan daw ay Wednesday. Pero since starting pa lang, I think nasa planning stage pa, pero we are hoping na maging regular 'yan. Pero Wednesday, so stay tuned for announcements. So makinig tayo sa ating leader ng kababaihan, si Ate Sora. May fellowship daw kayo every Wednesday. Pero for now, hindi pa natin talaga establish kung weekly ba yan or every twice a week, Tentative po. Maghintay po. Suportahan na, mga kababaihan. Taas ang kamay ng mga kababaihan. Lahat kay senior or young moms, golden ladies, okay? Or young moms, suportahan po natin yung gawain ng mga kababaihan. Okay? Okay, so yun po. Ano pa? Ilalagay ko na sa announcement yan. Okay, so midweek. Midweek, natin? Ang ating midweek ay video replays pa rin. Nagre-replay tayo ng mga video galing sa ating YouTube channel. So, panoorin natin mga kapatid yung ating mga video. Nakikinig pa ba sa akin? Gutom na yata tayo. Gutom na. Panoorin natin yung mga videos every Wednesday. Para ibig sabihin meron pa rin tayong, kumbaga may feeding pa rin yung ating spirit. Mahirap na Sunday lang. Kayo ba kumakain isang araw sa isang linggo? Di ba? Hindi, di ba? Araw-araw tayong kumakain. So dapat pati yung spirit natin pinakakain din ng salita ng Panginoon yan. Alright? And every Friday, pagpaumanhin po ninyo, wala yata nakapag-open ng messenger call nung Friday. Meron ba? Wala. Meron. Pero wala nag-join. Late na kasi. Pero siguro ayusin natin yan, mga kapatid, Ayusin natin kung sino talaga yung mag-aano ng ating messenger call. Sa pastoral na open, hindi sa leaders and workers. Okay. Sige po, ayusin po natin. Ipagpaumin po ninyo. Medyo, kumbaga, na-miss lang natin. Pero, ganun pa man, ang ating prayer meeting ay pa rin, virtual pa rin. Doon po sa Leaders and Workers GC. Now, kung wala ka pa sa Leaders and Workers, magsabi lang po kayo, i-join po namin kayo doon. Please, wag naman nating i-ignore. Pag nakita niyo nagko-call yung sa Leaders and Workers sa Messenger, ano po natin? Sagutin natin. Mag-join tayo. Kahit off-cam lang naman. Baka mamaya siguro nako-conscious kayo, baka makita ako, ganun, nakapambahay lang ako and all. Magulo yung bahay. So nako-conscious yata tayo. Di mag-off-cam ka, di ba? Ang mahalaga, di ba? Wag mong buksan yung camera mo, pero at least naririnig mo, nakakapakinig ka, at nakakapag-agree ka dun sa pinapanalangin. Amen? Okay. So yun po, 8 o'clock, Facebook Messenger ang ating prayer meeting. Alright? And aside from that, yung ating meron ding prayer every Monday, once a month, Tama po ba? Every Monday, first Monday of the month, ang in-person prayer meeting, dito po sa upper room, 5 o'clock ng hapon. Gano'ng katagal to? 1 oras lang. 1 oras lang. Lalo na yung mga prayer warriors natin. Mag-join po dito, 5:00 ng hapon. 1 oras lang, 5 to 6 lang. Sorry. Ano ba talaga? 5 to 6, 6 to 7. 6 to 7 daw.
6 to 7. Okay. Sorry. So, 6 to 7 po ang ating Prayer Warriors prayer meeting. Every first Monday of the month. So, ang next nito ay March na. Tama po ba? So, take note po March po ang susunod na Prayer Warriors in-person prayer meeting. Okay. So, yun. Malapit na ako matapos. Of course, Bible studies. Suportahan po natin. Si Sister Nilda nagpo-post dun sa ating GC. So, samahan po natin, suportahan naman natin yung ating kapatid. Alam nyo, yung tinatawag na may reinforcement siya. Meron siyang kasama. Malaking tulong po sa ating kapatid kapag nasasamahan natin siya. So, suportahan natin yung Bible study. Merong Saturday at may Tuesday. No? Yun po. So, stay tuned na lang po sa mga announcement ng ating kapatid sa GC. Okay? At again and again, like and follow. Ay, of course, ang Bible study ni Tatay. Meron pa po ba yon? Sa Toms, Sabado, ng alas 5. Alright. Salamat po. 4 o'clock. 4 o'clock po ng hapon sa Toms daw. Dito. Malapit lang po yun. Samahan din natin si Tatay. Diba? So, yun po. And again and again, like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Sa ngayon po mga kapatid, wala po tayong live stream. Pero naka-record po yung ating videos. Alright? So kung gusto niyo pong i-review yung mga preaching ng ating pastor, ina-upload siya Sunday afternoon na. No? Salamat EJ sa pag-upload, no? Yung ating tech team pong nag-upload ng video. So nakaano pa rin, so updated pa rin tayo although wala po tayong live stream. All right? So yun po. At again, salamat po sa ating mga church workers. No? Maraming salamat sa inyong mga tulong at effort na mapaigi ang ating gawain. No? Salamat sa inyo. Ang Panginoon na magbalik sa inyo ng blessings. And salamat sa ating mga financial supporters. Sinong nakatanggap ng blessing dito? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang hihina naman ng palakpak natin. Tumanggap ng blessing yung palakpak natin. Tamad na tamad. Ano ba yan? Minsan ba palakpakan natin ng Panginoon? Yan. Alright, so maraming salamat. No? Pasalamatan natin una ang Panginoon sa ating natatanggap at pasalamatan din natin yung mga kapatid natin. Of course, lagi natin sinasabi yung mga kapatid natin, ang Groff family na nagpapadala sa atin, ang sellers. Alright, thank you so much for your generosity and blessing and for your financial support. And of course, yung mga kamag-anak din namin sa Qatar, no? And to yung ating mga brothers and sisters na nag-support sa atin financially, maraming salamat sa inyo. And for those who would like to support our church, aside from our tithes and offering, kung gusto niyo pong mag-support financially, para ibig sabihin makaipon tayo and siguro it's high time na mag-scout na tayo ng ng lote para sa ating church building, no? If you would like to support our church para sa ating church building, pwede kayong mag-deposit sa ating bank account. Pwede rin through GCash. Alright? Okay ba? Wala nang nakikinig sa akin. Ay, nako. Alright, so maraming salamat po sa ating lahat and muli palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po'y magsitayo na para sa ating closing prayer and benediction. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Ama, sa pagtitipon na ito ngayong umaga.
Kami po ay napalakas, kami natuto. At nawa, Panginoon, ang mga salita mo po ay tumimo ng malalim sa aming mga puso upang kami mapuspos ng banal na Espiritu at si Kristo'y manahan ng masagana sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo po kami na maging mabuting katiwala, maging mabuting alipin. Tulad nung natutunan namin, kung yung ang alipin ay naglilingkod sa tao, naglilingkod kay Abraham, kay Isaac, how much more kami na naglilingkod sa iyo, sa buhay na Diyos na lumalang ng langit at lupa, ay dapat maging tapat. Sa inyong biyaya at habag, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na aming i-apply ang aming natutunan. Panginoon, hindi lang pumasok sa tenga, labas sa kabila, kundi pumasok sa tenga, tuloy sa aming puso at tuloy sa aming mga ginagawa. Panginoon, hayaan mo po ng aming alay na pagsamba sa inyo. Ialay namin ang aming lahat ng iisipin, sasabihin at gagawin. Panginoon, because Lord, katulad ng aming natutunan, work is worship. Panginoon, lahat ng aming ginagawa ng aming kamay, naway maluwalhati po kayo, naway mapupurihan kayo, at naway magbigay kaluwalhatian sa inyo sa lahat ng araw ng aming buhay. Salamat po, Ama, sa pagtitipong ito. Salamat po sa bawat isang dumalo. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid na aming kagalakan, na nagbigay encouragement sa amin. At salamat po sa aming pastor na patuloy na nagiging tapat na ipahayag ang salita mo po. Pagpalain mo siya, Panginoon. Puspusin mo ng karunungan. Salamat po, Amang Diyos. Salamat po, Ama, sa inyong mga banal na salita. Lord God, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit kaluwalhatian sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. I would like to invoke a blessing sa bawat isa. Palaguin kayo ng Panginoon ng higit at higit, kayo't ang inyong mga anak. Pagpalain kayo ng Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Amen at Amen.